Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, nako, mag-a-adventure tayo kasi maglo-long drive tayo gamit itong Jetour Ice Cream Sundae Strawberry Color. Ano, ready na ba kayo? Tara na! So ngayon, bago tayo umalis ng bahay, naka 99% yung battery ko, naka 169 kilometers yung pwede nating takbuhin itong Jetour, yung range natin. At bago ko nga pala ituloy na may special guest nga pala tayo ngayon, dalawang guwapo. Eto muna, unang-una, Sir Jet. Sir Jet, please introduce yourself. Hi, ako nga pala si Jet ng Ceramax Philippines. Binabati ko kayo lahat mga katandem. Oh, kaya kung nakikita nyo to, ito. Nakikita nyo yung araw, ang sakit, di ba? Ang sakit sa balat niyan. Kaya kung ako sa inyo, anong gagawin? Dapat magpa-Ceramax Nano Ceramic Tint na tayo with 99% heat rejection sa lahat ng shade yan. O yun, tingnan nyo na lang yung information, yung details na dito sa baba. At syempre, meron pa tayo isang special guest, a man that needs no introduction. Kilala na. Ayan. Alam niyo na yan, si Edward aka Pakundo, ang ating nagvi-video and edit ng RIT. Legendary videographer ng RIT. So yun, no? Parang ang weird lang ng feeling parts kasi ako for the longest time sanay ako na may naiinig ako engine noise eh. Ito napakatahimik, pati road noise di mo halos rinig eh. Tapos ang pupuntahan nga pala natin, bibisitahin natin yung tatay ko ngayon sa Christ the King. So, ang distance 56 kilometers. Ang nakalagay dito 1 hour and 55 minutes yung estimated time natin. So, ang gamit natin nga ngayon, naka-aircon tayo, max na lang natin. So yan, kaka-on lang natin pero malamig ang aircon eh. Malamig ang aircon niya, malamig. So ang gagawin ko ngayon, may mga drive modes kasi to parts eh. Okay. So meron tong Eco, meron din siyang Sport, tsaka meron siya nung Eco Plus. Okay. So ang gagawin natin sa ngayon, Eco lang yung gagamitin natin. Pero pagka kunwaring tumatagilid na tayo, i-Eco Plus natin. So for now, since naka-eco tayo, so mararating ba natin o ma-achieve ba natin yung maximum range niya na 169 or well, depende siguro. Makikita natin, pero ano kasi, kumbaga, yung 170 na claim nila, syempre parts ideal conditions kasi yan. Ideal, oo. So sa driving na gagawin kasi natin ngayon, regular driving pare. Parang mixed siya. So mixed siya ng ito, like gumagamit ka ng mga charging equipment, ito yung air conditioning system, then yung load din ng sasakyan. Kailangan din natin i-factor in yun dahil syempre kung para ma-reach mo yung maximum kilometer range niya, kailangan magaan ka. Ito. Ngayon, dalawang macho, dalawang XL. Dalawang malaking katawan, pero meron din akong hidden agenda kung bakit silang dalawa yung sinama ko. Dahil malaking katawan, pagka kinapos yung range natin, magtutulak silang dalawa. Kala nyo ha? No problem. Bubuhatin naman natin pa uwi. Naka-eco mode tayo, yung aircon max, tapos regular driving, mag-overtake ako. Okay, sige. Pero sa expressway, kasi tinesting ko na to kahapon sa expressway. So, ang nakita ko kasing andar niya na yung maganda sa expressway hanggang 80 to 85 kilometers. Yung pinaka-stable ba siya or yung pinakamaganda? Okay. Stable siya yung andar niya. Kumbaga, kahit kasi alam mo naman, 'di ba, yung Jimny namin ginagamit ko sa expressway. Pero ang stable na andar din kasi para sa akin ng Jimny, ganun din 80-85 din eh. Kasi dapat i-factor mo yung wind drag, yung sasabi yung crosswinds niya, 'di ba? Pagka yung medyo naging unstable kasi ang kotse pagka nahahangin ng patagilid eh, 'di ba? Kasi nga kwadrado. Salo niya lahat ng hangin. Wala tayong aerodynamics as in talagang patay ang aerodynamics talaga. Parang kahon tayo ngayong umaandar. Alam mo na mahilig tayo sa mga kahon, 'di ba? Jimny. Ako, gusto ko to. Ako. Ikaw, APB. Ramdam ko yan. 80 lang din ako. Malaman natin yung range niya mamaya. Hopefully, marating natin yung claim na 160 or 170, di ba? Pero ngayon pa lang yan, bababa yan. Realistically, siguro, anong tansya mo? I mean, magkaroon tayo ng mga wild guess. Parang sa matitirang range natin pag nakabalik, kung sino pinakamalapit. Sige. Bastahan tayo. Sige. Ikaw, Doc. Feeling ko may matitira pa sa atin na mga 30 kilometers. 30 kilometers sa'yo? Matitira pa sa range natin. Okay, sige. Ako naman nasa 20. 20. Ikaw, Edward?
30. Gitna. Oh, sige. 40, 30, 20. Oo, 20. Tingnan natin kung pagdating ng bahay kung Oo. sino yung pinakamalapit na percentage. Okay yun, malalaman natin yung mamaya. Okay. Tapos kung sino yung pinakamalayo, manglilibre ng 1.5 Coke. Sige. yung pinakamalayo food. Pwede. Yung pinakamalapit, yung susunod na malayo, yun ang drinks. Pwede. yung nanalo, yun nakakain. Buti nasa gitna yung pusta ko. Pero tingnan mo parts, di ba? Ma-under tayo ng ganito. Oo. Kumbaga, yung speed natin, nakakasabay naman tayo sa regular Oo, traffic, di ba? takbo natin, sa around 50 kilometers per hour. So, urban area to. So, hindi naman tayo pwedeng dito magpaspas dito. Yung isa pang pala na pinaka-importante ngayon, no? Kasi ako 5'8 ako, no? Naka-normal driving Oo. position ako. Duard, kamusta yung space mo sa likod? Nagkasya ka ba? Kasya naman ako, pero sa likod mo, sagad yung tubig. Sagad, no? Pero pwede ko kasing bigyan siya ng konting space. Oo. Actually, maluwag kasi sa akin. Okay. Ayan. Nagagalaw ko na Yun. ulit. Okay. So, And sa akin naman, so yung ako sa upright position ko, may natitira pa ng mga around 4 inches yung layo sa dash, sa sa Okay. glove compartment. So yung legroom is okay. Tapos ang dito, no, dahil kwadrado, yung headroom natin parang laki, Oh, diba? mataas siya. Oo. Eh dyan, Lord, mataas ka rin naman sa'yo, no? Oo, tas din. Kasya yung sombrero niya, hindi siya masayad. Okay. So yung ang napansin ko lang din dito, parts, no, sa space lang, yun, medyo nagkakadikitan tayo ng braso. Pero ang Yan. laki natin tao pareho, Sa parts, bagay, eh. oo. Ano nga ba height mo, parts? Around 5'8", 5'9" din ako. Oh, yun, halos Oo. magkasintangkad nga pala tayo. Oo nga, magkasintangkad tayo. Tapos So, yun. magkasinlaka pa din, no? Mas malaki lang yung chan ko. Yan sa akin. Napapasarap ang tambay sa mga inasal eh. May kasalaman na niyan si Sino? Neil. Si Neil. Oh, kakakape, shoutout Kakape. natin, no? Shoutout nga pala, Steam and Brew. Oo. Ang soaking kape ko yan, laging umaga. Hindi pa bukas yan, pinagtitipla na ako ng kape ni Neil. Shoutout sa'yo. Pero alam mo, parts, ramdam na ramdam ko talaga dito, no? Wala kasi tayong heat rejection, eh, no? Kaya Oo, talagang ramdam ko sa ko balat yung init ng init ng So, araw. anong oras na ba ngayon? Nasa 3:30. So, ito medyo kainitan pa ng araw to. Talaga ramdam na ramdam ko. Oo. Pero pagka naka-Ceramax na ceramic tint yan, syempre. Pag nagsama yung lamig ng aircon Aircon. plus yung Ceramax, Naku, magandang combination yan. Hindi mo mararamdaman talaga ang init sa balat. May 12-year warranty ka pa. yun, no? Hindi, meron pa. May yan? shatter protection ka pa, tsaka Yes. glare reduction. Glare reduction din, lalo sa gabi. At malinaw na malinaw din siya sa gabi. Well, that depends on sa shade na ilalagay nila. So minsan kasi may mga gusto na ayaw makita sa gabi, tsaka sa umaga, yung siyempre, yung darker shades. Pero kung gusto mo naman ng safety and driving sa gabi, lighter shades ka or combination. Ang kagandahan sa Ceramax Philippines, wala tayong bayad sa combination shades. Yun. And aside from that, hindi lang tayo tin, syempre meron tayong ceramic coating, Oo nga pala. may upgrades din tayo ng headlight, fog light, and iba pa. So ikukwento ko lang pala sa kanila yung nangyari sa sa expander. Oh, ano yun? Kasi 'di ba yung expander, kumbaga na siya, 5 years old na. Oo. 'Di ba, may mga maliliit na gas-gas, Oo, oo. may mga ibang discoloration dun sa pintura. Mm. Pero pinaano natin sa kanila, ceramic coating. So ang ginawa, tinanggal yun lahat. Tapos ngayon may added protection ka pa sa sa elements, di ba? Oh, di ba? At sobrang kita, mukhang bago. Mukhang bago. Actually, mapapanood yun sa isang video ni Nildok. Ilagay na lang natin yung link dito sa ibabaw banda. Oh, yan. Baka naman sabihin nila masyado akong mabait mag-drive kasi hindi talaga tayo makaka-overtake, marami sakit. Marami sa sakit parts, okay lang. Pero mamaya pagka nag-expressway tayo, yun, mag-overtake tayo ng mga ilang overtake kung kailangan. Oo, sige. Para to simulate din yung realistic, 'di ba? Yung real Realistic. world milyahe talaga ng jet or ice cream. So, kanina pala parts, nag-ano rin ako nag-check ako ng mga computation, no? Okay. Since kiniklaim talaga ni Jetour na yung ice cream nila is ano nga ba yun, yung sa charging niya, ang equivalent niya is piso per kilometer ba? Somewhere around that figure, no? So just from ganito scenario, let's say nakatira ka dito sa Gentry, around here sa area na to, then nag-work ka sa Manila. So yung distance mo is around 50 kilometers, no? 50, sabi na. So kung nakaka 100 kilometers ka balikan per day, ay ang laking savings nun. Oo. O, di ba?
Imaginein mo, no? Pag kotse, mga 500, 600, 600. Let's say ideal, nasa 10 kilometers per liter ka. So nakaka 10 liters ka one way sa mga tama ba? Ay, 10 liters ka per back and forth. So magkano 'yun? 60 plus na yung gas ngayon. 60 plus na 600 plus sa isang araw ka. Dito, dito magkano lang, 'di ba? Kung tutusin, mura din naman siya, hindi siya ganung kamahal like yung mga sedan like for example, yung pinakamurang sedan ngayon na ayaw magbagat ng brand. Magbagat ng brand, pero yung price range niya nandun. And nakagandahan pala ng ganitong kotse, hindi mo na kailangang bumalik every 5,000, 10,000 kilometer, 'di ba? Sa kasa, yung PMS. 'Di ba? Kasi wala ka namang change oil. Wala ka namang filter. Diba? Pero syempre, kahit mga less yung mga yung mga maintenance dahil wala change oil, maganda pa rin pumunta tayo sa dealer, no? Kasi syempre, kailangan pa rin i-check yung brake pads. At saka sila nakakaalam niyan ng proper way, kasi may way kung paano kalasin, paano ikabit. Syempre, 'di ba? At saka syempre ayaw nating ma-void yung warranty. Isa pa 'yun, yung pinaka-importante. Yun yung pinaka-importante. Lalo na dito, 'di ba? Kasi ang warranty nito ay nakalimutan ko kung ano warranty. Lalagay na lang daw ni Edward ang warranty nito, no? Dito sa baba. Siyempre kung ilang years yan, pagka sa kasa ka, sure hindi mawawala yung warranty mo. Kung i-compute mo parts, 'di ba? Makakatipid ka ng konting-konti, pero yung malaki kasi bagay ng warranty Kasi yung support mo, hindi ka kakaba-kaba. In years to come, nagamit mo yung kotse. Ay, speaking of which din pala sa warranty, no? Hiwalay yung battery ng battery parts. So okay. ibig sabihin, yung battery naman nito, ang warranty 8 years. 8 years? 8 years, napakatagal, napakaganda. Pero ang design daw talaga ng battery nito, no, maglalast siya more than 10 years, mga 12 years. Which is nice, which is so, good. kumbaga, tubong lugaw ka na sa tubong lugaw ka namin. Kung i-compete mo yung cost mo sa pag-BMS ng petrol engine, syempre yung conventional na palit ka ng mga filter and everything. Tsaka yung cost sa fuel, 'di ba? Tapos napakamura pa ng kotse. Napakalaki savings talaga ng mga Kumbaga sa fuel na lang. Sabihin mo ng per kilometer, yung kotse namin, mga 6 point something. So ito ng 6 na lang. Tapos ito, piso. So every kilometer makakatipid ka theoretically sa kotse ko versus ito. 5 pesos matitipid mo. Di ba? So ibig sabihin nun, para maliwanag lang, para magka-idea sila. Sa kunwari 10,000 kilometers a year ka, so 100,000 in 10 years, di ba? Ang matitipid mo sa 100,000 kilometers times 5 mo, kalahating milyon. Kalahating milyon. Di ba? Kasi parang nabayaran mo halos nabayaran mo na yung cost ng kotse. Di ba? Parang libre yung kotse. Parang nalibre na yung kotse. Pero ang akin doon, syempre, wag nating kakalimutan na magtatabi rin tayo just in case ng savings for repairs and maintenance, like yung pagka nawalan na ng warranty yung battery. Yun. For sure, alam ko medyo costly siguro, di ko alam kung ang exact figure, pero alam ko medyo mahal ata ang battery ng EV So liwanagin na natin yan, nasa around 200,000 siya. Okay. Pero sa tinubo mong 500,000, bigay mo yung 200,000, may tubo ka pa rin 300,000. Para ka na nag-invest sa solar panels, di ba? Natipid mo sa kuryente, or dito naman, natipid mo sa gasolina, di ba? So, kumbaga, 300,000 pa rin. Saan ka kukuha ng 300,000 na libre? Di ba? Siguro, by the time na maging marami ng EV, marami na rin siguradong charging station all over the Philippines. So, pwede ka na mag-Philippine look na hindi ka kakabakaba sa kuryente. Lahat nga ngayon, ata ng SM Mall sa Metro Manila or sa Pilipinas mayroon ng charging stations. So hindi lang yan, marami pang mga independent. Yung may McDonald's nga yata sa UN. Meron. Tapos yung Ayala, meron na rin sila. Tapos ang kagandahan pa niyan parts until 2030 ba? 2030. Walang coding. Walang coding tayo. Diba? Kung ikaw yung tipo ng tao na medyo hindi uncomfortable ka sa mga commute, di ba? Napaka-convenient na may dala ka sa sasakyan, 5 days a week na pagka-pumapasok ka sa trabaho. Kung kilometer check so far, nasa pa lang tayo, 160 kilometer pa rin ang ating range. So magkakaalaman tayo. Ako kasi ito yung nakikita ko na magiging basehan talaga natin Pag nakarating tayo doon ng higher than 50%, safe na tayo. May percentage ba parts? Okay. Okay. Pero pag dumating tayo doon na
Wala na. Maghanap tayo ng charging. Hindi. Pagka dumating tayo doon ng less than 50%, magkukumit na kami. Walang yan. Dinala ko yung matutulak kasi iwanan pala ako. Buti lang meron akong Grab. Joke lang. Papasok na tayo ngayon ng expressway. So, doon tayo sa Cavitex. Yan. Low balance. Maraming balance. Pwede na yan. Nakabot na yan. So, for the longest time, ngayon lang ako nakadaan dito. Ang dami na pala tinatayong building sa area na to. Oo, hindi ko na alam kung ano yan. Oo nga eh. Kala ko nasa MOA na ako eh. So yun, update tayo sa range natin, no? So Cavitex tayo, 85% yung natitira, 144 kilometers yung range na natitira. Ang natitira natin na babagtasin ay 29 kilometers. And dumaan tayo sa loob-looban ng Imus and no? And Kawit. So yun, takbo natin doon. Nag-range na tayo sa around average 30 kilometers per hour. Mga ganun, 30-40. Tapos ngayon, nasa expressway tayo. Ang andar ko ngayon, 80. Yan, 80 kilometers so, per hour. okay pa, di ba? Oo. 80, pero kumbaga, kung gustong bilisan, bibilisan natin. Yan, bibilisan 85, 87, 88, 89, 90. Actually, yun yan, nagamit ko na ito nung nakaraang araw, no? Umabot ako ng 105 kilometers per hour. Di ba? Pero ang sabi ng Jetour, 100 lang daw. Mali sila. Umabot ako ng 105. Okay ayos Anyway, pero ngayon sa drive kasi na to, ayokong puwersahin masyado kasi baka mamaya tayo maabot. So yung tama lang, so mga 80 lang muna siguro tayo. 83 tayo ngayon, yan. Hinay lang na baka daw matalo sa pusta si Doc. So yun, yung naramdaman ko kanina yung sinasabi mo, Doc, na yung medyo lumagpas ka ng 80 plus, parang 90 ka kanina, no? Papansin ko medyo gumagalaw nga siya. Ito yung 80. Pero at this speed, stable na stable. So ako, hindi ako kinakabahan. So alam kong stable yung kotse. Tapos ngayon, may mga dadaan na sasakyan sa gilid natin, no? Ramdaman din natin kung mararamdaman natin yung hangin. Yes. Lalo na pagdating natin ng bandang papunta na ng Baclaran kasi may mga bus na ron coming from Bacoor. So ito, ganda siya. Stable naman para sa akin. Okay lang. Nakakatuwa lang. Medyo may nararamdaman akong konti na crosswinds pa rin, pero malakas kasi talaga hangin dito. Hindi, sa part na to, open area kasi to is open sea eh. Dagat kasi, dagat. Walang building, walang kotse, walang bahay. Oo. Kaliwat kanan, dagat yan. Tsaka grabe na pa, dami na palang puno rito. Part nung time na dumadaan pa ako rito, wala pa yun eh. Oo. Cruising lang tayo, parang namamasyal lang, 84 kilometers per hour. Sobrang tahimik talaga, no? Walang walang yung wala yung minsan kasi pagka yung nasanay ka na sa tunog ng conventional na talaga may engine, hanapin mo yung yung galit ng makina Ito wala. Tigain mo, ganun pa rin. Pero pagka medyo enthusiast ka, yun, hahanapin mo talaga. Pero kung sanay ka na talaga na commuter car, bagay na bagay sa ito. So mission accomplished na tayo mga katandem. Nandito na tayo sa Christ the King sa Manila, no? Bibisitahin natin yung tatay ko. Anyway, ang natitira dito sa battery natin 60%, tapos 101 kilometers yung range. Syempre, nandito na nga tayo, ibig sabihin yan halfway. So 60%, ibig sabihin sure ball na makakauwi tayo. So hindi kami magtutulak ni Edward. Sure nang hindi kayo magtutulak. Usapan na lang sino man lilibre ng pagkain. Yun, so abangan yung resulta mamaya. Anyway, tanongin lang natin si Edward kasi medyo malayo yung binyahe natin. Mga 2 oras din yata tayo, no? Edward, kamusta yung mo dyan? Yung feeling mo sa likod? Ayos naman, medyo masikip pero tolerable naman. Hindi naman yung uncomfortable pero ayos lang. Okay. Ikaw, Pards? Okay lang? Pards, okay. Sa akin, yung phone naman niya, hindi siya malambot, hindi naman siya ganun katigas, comfortable. Hindi naman ako napagod din sa biyahe. Okay. Ako naman nag-enjoy lang ako kasi ikaw nag-drive relax lang naman ako. Ang problema. Anyway, punta lang muna kami sa tatay ko, tapos kita-kita na lang tayo mamaya. Doon na tayo sa bahay na. Tingnan natin kung ilan na lang yung matitira at kung sino talaga manlilibre. Okay. See you later! Yan, tatay ko. Sinama pa ata sa video. Say hello.
success tayo mga katandem na nakauwi tayo at hindi sila nagtula. So, pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, no? Ceramax Nano Ceramic Film. Sir Jet, thank you, ha? Siyempre, salamat din. At it's an honor na makasama ako sa inyong road trip ngayong araw. So, kamusta ang ride natin? So, komportable naman sa'yo? Sa akin, komportable siya. Yung upuan niya, hindi naman ganong katigas, hindi naman siya ganong kalambot. Tamang-tama lang, hindi sumakit din ang likod ko all throughout the ride natin. Oo. Ikaw pala, Edward? Ayos lang. Ayos lang daw. Anyway, ang naman talaga dito, no, pinang long drive natin, yung sasakyan na city car naman talaga to design, no? Kasi alam nyo naman, 170 kilometers yung maximum range, pero syempre, pag ideal situations yun. Ang ginawa kasi natin yun, no, talagang we put the Jetour ice cream to the test kasi 3 full-size adults, 3 macho yung nakasakay, yung aircon namin talagang naka-on lang, max. Tapos, ginamit pa namin sa gabi, so gumamit pa tayo ng headlights. So, medyo may bawas din sa kuryente yon. Pero ang importante, nakabalik kami. So, ang total distance traveled namin, 55 plus 60. So, 115. Oh, 115. 115 kilometers. So, nakabalik kami. Kaso, nung nandito na kaming malapit kami, so, ang last kong nakita, 21 kilometers yung natitira dun sa range natin. Tapos biglang nawala na, tapos 18% na lang yung natitirang battery. So, siguro, assume ko na lang na siguro meron pang mga around 15 to 20 kilometers pa na natira doon. So, kumbaga ito, magagamit ko pa tong pang bilis sa tindahan. Ayun, so success tayo. Ang nanalo sa ating pustahan ay pinakamalapit si Sir Jet. Kasi pusta niya, 20. 20. Anyway, so ang mangyayari pala, ako ang talo at ako ang manglilibre ng pagkain. Sakto, parts, gutom na ako. Anyway, maraming salamat mga tandem sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung may mga katanungan pa kayo tungkol dito sa Jetour Ice Cream, i-comment nyo na lang sa baba kasi hopefully gagawa pa kami ng more videos about dito. Maraming salamat ulit. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT